Nakapangingilabot, pinaputo-puto nga isang biyenan ang kanyang manugang, isinilit sa isang styrofoam box at ipinadala bilang regalo sa pamilya nito. Isipin ninyo, isang bagong kasal na babae ang biglang naglaho na parang bula. Kinabukasan, isang styrofoam box na nababahiran ng dugo ang natakpuan sa isang terminal ng bus. Isang regalo raw para sa kanyang mamagulang. Ngunit ang mas nakagigimbal pa ay ang katotohanan ang may kagagawa nito ay hindi isang estranghero kundi ang sarili niyang biyenan. Ano ang kwento sa likod ng malagim na trahedyang ito? Huling bahagi ngang Nobyembre, taong 2023, bumubuhos ang ulan ng taglami sa munting barangay Umaga sa probinsya ngang Benguet. Ang makapal na hamog ay tila isang kumot na bumabalot sa mataniman ng gulay habang marahang umungol ang mayroong bubong. Ang malami na hangin ng umaga ay dumadampi sa balat na parang basang tela. Isang tilao ng mano ang narinig, ngunit agad ding naglaho. Sa maordinaryong araw, ito na sana ang oras kung kailan dahan-dahang nagigising ang baryo na sinasabayan ng tunog ng timbang hinihila mula sa balon. Dapat sana'y may maririnig ng bumabati ng magandang umaga po, kasabay ng pakbukas ng makawayang tarangkahan. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang katahimikan. Tila ba ang buong baryo ay nakpipigil nga hininga? Sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy, sa gilid ng isang patatasan, nakatira ang isang matandang biyuda na nangangalang Aling Rosita. Maputi na ang kanyang buhok at matalas ang kanyang mata. 20 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa at mula nun, solong pinalaki niya ang kanyang kaysa-isang anak na si Jose. Kilala si Aling Rosita bilang isang babaeng matatak ngunit matigas ang ulo. Kapag sinabi niyang tama ang isang bagay, walang sinuman ang makapapabago ang kanyang isip. Si Jose ay isang super ng truck, naghahatid ng mga gulay sa pamilihan ng Baguio. Kamakailan lamang ay ikinasal siya kay Maria, isang 28 taong gulang na babae na nagtatrabaho sa isang pabrika ng tela sa kalapit na bayan. Si Maria ay kilala bilang isang babaeng mabait, masipag at magalang. Sa simula, marami ang umasa na ang lumang bahay na kahoy ay magiging isang mainit na tahanan. 3 mangkok sa hapag-kainan, 3 taong sabay-sabay na nadarasal bago matulo. Ngunit ang buhay sa probinsya ay parang hinahabing tela isang maling pagkasabi nga sinulit ay maring lumiha nga isang malaking buhol. Ang isang manugang ay dapat marunong sa gawaing bahay. Isang gabi, narinig ang boses ni Aling Rosita mula sa kusina. Pagkatapos ng trabaho, hawak mo agad ang telepono mo. Sino ang mag-aasikaso sa kusina? Mahina ang kanyang boses, ngunit puno ang tinik. Karaniwan, si Maria ay hihinga na lang ng malalim at tahimik na babalik sa harap ng kalan. Si Jose na nakaupo sa may pintuan ay titinan lamang ang kanyang asawa na parabang sinusubukang pakalmahin ito. Ngunit ang oras ay palaging nagmamadali para sa kanya. Kailangan niyang umalis para magtrabaho. Kasabay ngang patuloy na paulan, nagsimula na rin kumalat ang masismis na parang ambon. Sa umpukan ng mga kababayan sa baryo, may bulong-bulungan na si Maria Ro ay may sariling iPhone at hindi nagsasabi sa pamilya. Nang marinig ito ni Aling Rosita, nanlami ang kanyang mukha. Samantala, si Jose naman ay may lihim na pagkakautang dahil sa papapayos ng kanyang truck. Ang 2 maliliit na agos na ito ang isyu sa paluwagan at ang utang sa truck ay parang tubig na pumapasok sa ilalim ng sahig. Nahihintay ng tamang sandali upang sirain ang haligi ng tahanan. Nang gabing iyon, lalong lumakas ang ulan. Ang kumukutitap na ilaw sa kusina ay lumiliha ng 2 anino sa dingding na kahoy, isang payat at isang matigas. Tinapi ni Jose ang balikat ng kanyang ina at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa upang mapaalam. Maingat ka, bumalik ka agad, bulong ni Maria. Ngumiti ng bahagya si Jose at tumakbo na patungo sa kanyang truck. Umugong ang makina at ang tunog ng gagulong ay dahan-dahang naglaho sa gitna ng hamog. Ang maliit na tarangkahan, na karaniwang sinasabitan lang ng isang bato, ay mahigpit na nakakandado ng gabing iyon. Naktaka ang kapitbahay nilang si Aling Nena nang mapadaan siya pauwi. Bakit kaya nakakandado ang pinto nila? Bulong niya sa sarili habang nakmamadaling lumakat sa ilalim ng kanyang payong.
Ang Diyos at ang mga kahoy na dingding ang bahay na iyon lamang ang nakakaalam kung ano ang nangyari matapos isara ang tarangkahang iyon. Ang oras sa probinsya ay mabagal. Ang masalitang inipon buong araw ay sa wakas sumabo sa kusina. Mga usapin tungkol sa gastusin sa perang paluwagan at sama-sama ang loop na hindi masabi. Nariyan ang pride ng isang biyena na naniniwalang ang bahay na iyon ay tinayo ng kanyang dugo at pawis. Nariyan din ang puso ng isang asawa na umaasang pakikingan ng kanyang kabiya. At sa pagitan nila, naroon ang kawalan ni Jose isang espasyo na napapalakas sa maliliit na bulong at ginagawang malalakas na siga. Sa madaling araw, lalong lumakas ang hangin. Sa maliit na kapilya sa baryo, isinara ni Father Emmanuel ang mabintanang kahoy. Natatanaw niya mula sa malayo na nakabukas pa rin ang ilaw sa bahay ni Aling Rosita. Kailangan ko siguro silang kausapin muli bukas. Bulong niya, naalala ang payo na matagal na niyang gustong ibigay. Marahil ay kailangan nina Jose at Maria na lumipat pansamantala sa likod bahay upang magkaroon ng espasyo at distansya. Sumikat ang araw, ngunit hindi tumilang ulan at lalong kumapal ang hamok. Nakita si Aling Rosita na naglalakad ng mabilis patungo sa pangunahing kalsada. May bitbit na puting styrofoam box. May ipapadala lang ako sa kamaanak sa Baguio. Sabi niya kay Mang Kiko, ang super ng truck ng gulay. Inilagay ang kahon sa pagitan ng masakot ng gulay sa likod ng truck. Walang nagtanong pa. Karaniwan sa probinsya ang mapakiusap na mapadala ng magay-bagay-bagay. Ngunit ang mga lihim ay madalas na nagtatago sa mga ordinaryong bagay. Isang nakakandadong tarangkahan, isang ilaw sa kusina o isang puting styrofoam box. At tulad ng tubi-ulan, ang malihim ay palaging nakakahanap ng paraan upang umapaw. Nang araw na iyon, sa terminal ng bus sa Baguio, isang matagal ng kinikimkim na lihim ang sa wakas ay kumato. Malakas at malinaw ang tuno nito. At binago nito ang maliit na baryo sa paanan ng bundok ng Benguet mapakailanman. Nang umagang iyon, magulo ang terminal ng bus sa Baguio. Ang amoy ng gasolina ay humahalo sa amoy ng gapiniritong pagkain sa kalye. Nagmamadali ang nga tao upang makaiwas sa ambon. Kararating lang isang bus mula sa Benguet at ibinababa nito ang mga pasahero kasama ang mga padala mula sa mga taga-baryo. Bumaba si Mang Kiko mula sa driver's seat at itinuro ang isang puting styrofoam box sa sulok ng kanyang mapanindang gulay. Basa ang ilalim ng kahon. Mula sa isang maliit na siwang, tumutulo ang isang malapnaw na pulang likido na humahalo sa maruming tubig. Ben, heto na ang padala mula sa barangay Umaga. Sigaw niya sa isang binatang nakasuot ng aso na t-shirt. Lumapit si Ben, isang malayong pinsan ni Maria, e binuhat ang kahon. Naramdaman niya ang malamig at madulas na tekstura nito. Kumunot ang kanyang no. Manong, kakaiba po ang amoy. Hindi parang isda o manok. Nakibit balikat si Mang Kiko. Sabi ni Aling Rosita, sariwang kanroyan para sa pamilya niya sa Baguio. Nasimula ng mausi sa angataw. Ang ilan ay natakip ng ilong. Namungkahi si Rico, ang konduktor ng bus. Buksan na lang natin. Baka bulo na yan. Kung bangkay pala yan, baka tayo pa ang may nagot. Nag-alinlangan si Ben. Hindi magandang buksan sa terminal ang isang padala. Ngunit lumalaki ang kanyang pakdududa. Sige po, silipin lang natin. Humiram si Rico ng mali na kusilyo mula sa isang nagtitinda ng prutas. Malakas ang tunog ng pagpunit ng tapa. Nang bahagyang mabuksan ang takip, sumingaw ang isang masangsang na amoy kasama ng malamig na hangin. Amoy kalawang na bakal na humahalo sa nakasusukang lansa. Napaurong ang ataw. Sa ilalim ng lukot na itim na plastic bag, bahagyang nasilayan ang isang mapulang balat at magadaliring naninigas. Diyos ko! Sigaw ng isang ali. Nabitawan ni Ben ang kutsilyo. Namutla ang kanyang mukha. Hindi ito ordinaryong karne. Sa isang iglap, nakagulo ang terminal. May mga tumakbo, may mga sumigaw, at may agad na tumawag sa pulis. Napopo si Mang Kiko, naalala kong gaano kahinahon ang mukha ni Aling Rosita nang iabot sa kanya ang kahon. Dumating ang mga patrol car at sasakyan ng mga investigador mula sa Baguio City Police Office.
Naglagay sila ng dilaw na police line. Isinuot ni na Detective Reyes, isang veteranong pulis, at kanyang partner na si Officer Cruz ang kanilang nga guwantes. Binuksan nila ng tuluyan ang kahon. Natahimi ang lahat sa kanilang nakita. Mga putol-putol na bahagi ng tawan ng tao, basta na lang isinilid. Ang ilan ay tinalian ng goma. Ang ilan ay nakalabas. Babae, bulong ni Officer Cruz. May mga marka ngang pagkakaputol. Ito ay isang murder case. Nawala ang ingay sa terminal. Tanging ang tuno na lamang ngang ulan sa yarong bubong ang maririnig. Nakmamadaling naksara ang ilang nga tindra. Sagit na ngang bulungang ng matao. Nasimulang lumutang ang pangalan ni Aling Rosita. Nanginginig si Ben habang iniimbestigahan. Pinakuha lang po sa akin ang padala. Sabi ni Aling Rosita, para raw sa pamilya nila. Wala po akong alam. Tumango si Detective Reyes. Dalhin agad ang kahon sa morgue. Ang isang team pumunta sa barangay umaga bago pa mawala ang mga ebidensya. Mabilis na kumalat ang balita mula sa terminal. Mula bibi hanggang bibi, umabo ito sa mali na kapilya sa baryo. Natigilan si Father Emmanuel habang hawa ang krus. Naalala niya ang ilaw sa bahay ni Aling Rosita na bukas hanggang hating gabi. Ang masamang kutob sa kanyang puso ay naging katotohanan. Panginoon, kaawaan mo po ang baryong ito, bulong niya. Samantala, sa bahay na kahoy sa barangay umaga, nakaupo si Aling Rosita sa kanyang veranda. Kararating niya lang mula sa palengke. May dalang mano at magulay. Binati siya ng kapitbahay niyang si Aling Elena. Ang dami niyo namang pinamili. May okasyon po ba? Ngumiti ng bahagya si Aling Rosita. Oo! Darating kasi ang pamilya. Napakakalmado ng kanyang ngiti. Tila ba wala siyang alam sa lindol na yumanik sa mundo sa labas ng kanilang baryo. Ngunit ang kanyang pangalan ay kumakalat na, kasama ngang isang nakapangingilabot na balita. Nang hapong iyon, nasimula ng kumilos ang mga pulis patungo sa baryo. Ang kanilang mayapa ay natatabunan ng malakas na buhos na ulan. At ang ulan na iyon ay tila isang kurtina na sinusubukang itago ang katotohanang malapi ng mabunyag. Hindi lindol ang yumani sa bengwet ng araw na iyon, kundi isang madilim na lihim na sumabo mula sa isang puting styrofoam box. Bumubuhos pa rin ang malakas na ulan. Dalawang sasakyan ng pulis ang pumasok sa barangay umaga at ang tilamsik ng putik ay dumumi sa makawayang bakod at pada ng mabahay. Ang nga batang karaniwang nagpapalipat ng saranggola sa eskinita ay nagmamadaling tumabi. Nanlalaki ang nga matang nakatingin sa nga sasakyan. Nagbubulungan ang nga matatanda sa likod ng kanilang nga pinto. Ang ilan ay sumisilip sa siwang ang bintana. Ang pangalan ni Aling Rosita ay nauna nang dumating sa kanilang nga tainga. Ang tsismis na naksimula sa terminalang Baguio ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa tubi-ulan. Ang bahay na kahoy sa gilid ng patatasan ay mukhang ordinaryo. May kaunting uso na lumalabas mula sa kusina. May amoy ng ginigisang gulay kaya ang pakiramdam ay payapa pa. Ngunit mabibigat ang habangam nga, pulis nang pumasok sila sa bakuran. Tiniklop ni Detective Reyes ang kanyang itim na payong. Gawin natin ito ayon sa proseso, maikli niyang sabi. Ang kasama niyang si Officer Cruz ay handa na sa kanyang guwantes at kamera. Bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Aling Rosita, nakasuot ng duster. Kalmado ang kanyang ekspresyon. Ano po ang may tutulong ko? Masir, tanong niya, walang bahit ng kaba. Ginang, kailangan po kayong sumama sa amin sa istasyon para sa ilang mga katanungan. At kailangan din naming haluhugin ang bahay ninyo, mariing sagot ni Detective Reyes. Tinitigan siya sandali ni Aling Rosita, sa kadahan-dahang tumango. Sige po, bukas ang bahay ko. Wala akong itinatago. Pumasok ang mapulis. May amoy na susuno na kahoy sa kusina. May mainit pa na mantika sa kawali. Sa mesa may mga spinach na hindi pa tapos linisin. Tila ba ang lahat ay normal? Ngunit mabilis na nakita ng mga investigador ang makakaibang bagay. Malapit sa mesa, lumuhot si Officer Cruz at tinutukan ng flashlight ang sahig na kahoy. May mga mansang dugo sa siwang ng sahig, malabo na dahil sa ulan kagabi. Kumuha siyang sample gamit ang cotton swab. Positibong dugo, bulong niya.
Sa isang sulo, may isang malaking sangkalan na punong gahiwa. Sinuri ni Officer Cruz ang ngasiwang nito at nakakita ng isang mahabang itim na hibla ng buho. Inilagay niya ito sa isang evidence bag. Posibleng sa biktima, mahina niyang sabi. Tumingin si Detective Reyes. Kunan mong litrato ang lahat. Huwa kang magpapalampas ng kahit ano. Sa ilalim ng lalagyan ng mga plato, natapuan ang isang malaking ita. Basa pa ang talim nito at may malabong itim na mansa. Malapit dito, may nakitang isang pilipit na pila na pulseras. Kinilala, ito nga kapitbahay na paari ni Maria. Nakaupo si Aling Rosita sa isang silya sa sala. Mahigpit ang hawa niya sa dulo ng kanyang dusta. Ngunit nanatiling malami ang kanyang mukha. Nakatingin siya sa bintana, tila wala sa sarili. Nanginginig si Aling Elena habang sumisilip mula sa labas. Diyos ko, paanong nagagawa niya maging ganyan kahinahon-gayong puno ebidensya ang bahay? Bulong niya? Hinaluho din ang likod bahay. Sa ilalim ng puno ng santol, may isang bahagi ng lupa na tila mas bagong hukay kaysa sa iba. Kumuha si Officer Cruz ng pala at maingat na nahukay. Hindi na tagal, lumabas ang isang pares ng asul na sinalas na may pangalang Maria na nakaukit sa gilid. Putol ang strap nito at nababalutan ng puti. Malinaw na pag-ari ng biktima, ulat ni Officer Cruz. Pinagmasdan ito sandali ni Detective Reyes. Itala ang oras ng pagkakatuklas, kunan ng litrato, at ay secure bilang ebidensya. Napatuloy ang paghahanap sa balon. Ang tubig ay mas malabo kaysa karaniwan. Gamit ang isang kasangkapan, hinila nila pataas ang isang malaking plastic bag na mahipit na nakatali. Nang busan ito, lumabas ang damit ngang isang babae na puno ngang may itim na mansa. Kahit malabo na, kinilala ng kapitbahay ang damit na may bulala at lilang scarf bilang suot ni Maria nung nakaraang gabi. Tukma sa testimonya ng mga residente, sabi ni Detective Reyes, tumango siya. Ang lahat ng ebidensya ay naktutukmaan. Nang tanungin si Aling Rosita tungkol sa damit na nakuha sa balon, maikli siyang sumagot, "Hindi ko alam yan. Baka may pumasok dito ng palihim at itinapon yan." Kumunot ang nuni Detective Reyes. "Kagabi po ay mahigpit na nakakandado ang tarangkahan ninyo. Ang susi ay nasa inyo lang at sa anak ninyo." Tumingin ng matalim si Aling Rosita. "Matanda na ako, malabo na ang mata ko, baka hindi ko nakita." Ang sagot na iyon, bukod sa hindi makatwiran, ay sinabi niya sa paraang malami at walang kaba na isang kakaibang senyales. Gabi na nang dumating si Jose. Tumakbo siya mula sa malayo sa gitna ng ulan, halos hindi siya makahinga. Nakita niya ang kanilang bakuran na puno ng dilaw na pulis line. Nakukumpulan ang mga kapitbahay at abala ang mapulis. Kumabo ng malakas ang kanyang dibdib. "Sir, anong nangyayari?" Nautal niyang tanong. Tinitigan siya ni Detective Reyes. "Mr. Josie, kaunay ng pakawalan ni Maria. Ang iyong ina ang itinutring naming pangunahing suspect. Kailangan namin ang iyong pahayag." Napasuray si Jose at halos matumba. Napatingin siya sa kanyang ina na nakayuko lamang. "Inay, totoo po ba ito?" Basa ang kanyang boses. Hindi sumagot si Aling Rosita. Lalo niyang hinipitan ang hawa sa kanyang duster. Bahagyang nangingini ang kanyang mga daliri. Sa labas, naktakip ng bibig si Aling Elena. Naalala niya ang makakaibang tunog na narinig niya kagabi, tunog ng isang mabigat na bagay na hinihila at ang paulit-ulit na paigip ng tubig mula sa balon. Akala niya noon ay naglilinis lang ito ng manok. Ngayon, ang mapiraso ang alaala ay nakduduktong at bumubuo isang nakapangingilabot na larawan. Lalong lumakas ang ulan, binabasa ang dilaw na police line sa paligid ng bahay. Ang flash ng kamera ng mapulis ay kumikislap, itinatala ang bawat sulok, bawat mansa, bawat hiwa sa sangkalan. Ang taga-baryo ay naktipon sa likod ng bakod. Ang ilan ay nagdarasal, ang ilan ay takot na nakatingin lang. Tinitigan ni Detective Reyes ang bahay. Mula ngayong gabi, mariin niyang sabi, ang bahay na ito ay hindi natahanan ng isang ordinaryong residente. Ito ay isang crime scene kung saan dapat malaman ang katotohanan. Nang gabing iyon, ambon pa rin. Dinala ng police car si Aling Rosita patungo sa istasyon ng pulisya sa Baguio. Ang ilaw ng maposta sa gitna ng hamog ay kumukutitap, nagdaragda sa tensyon.
Salop ng sasaian, tahimik na nakaupo si Aling Rosita. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang kandungan. Malamig pa rin ang kanyang mukha, tila ba isa lang itong ordinaryong pag-alis. Sumunod si Jose, nakikiyangka sa motorsiklo ng isang kapitbahay. Basang-basa at kulay abo ang kanyang mukha. Ang interrogation room sa istasyon ay simple. Mga lumang pada, isang musang kahoy, isang fluorescent lamp. Umupo si Detective Reyes sa harap habang si Officer Cruz ay nakatayo sa gilid, hawa ang mapapeles. Walang gumalaw sa 2 tasang itim na kape na umuusok pa. Ginang Rosita, mababa at kalmado ang boses ni Detective Reyes. Nakahanap kami nga ebidensya sa bahay ninyo. Buho, sinalas, damit at angita. Lahat ay tumuturo kay Maria. Maaari niyo po bang kipaliwanag? Tumingin si Aling Rosita sa mesa, hinahaplos ang dulo ang kanyang duster at dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin. Hindi ko alam yan. Huwag ninyong isisi sa akin ang lahat. Sumingit si Officer Cruz. Pero nakakandado po ang tarangkahan kagabi. Ang susi ay nasa inyo lang at kay Josie. Walang senyales na may ibang taong pumasok. Mabilis na kumurap ang mata ni Aling Rosita, ngunit kalmado pa rin ang kanyang boses. Maaring kopyahin ang susi. Wala akong alam. Inilabas ni Detective Reyes ang litrato ng maputi na aso na sinilas na may pangalang Maria. Ito po ay natapuan sa liko bahay ninyo. Paano ninyo ito maipapaliwanag? Tinitigan ni Aling Rosita ang litrato ng matagal. Nanigas ang kanyang labi. Ang kanyang boses ay halos paus nang lumabas. Maraming gamit sa bahay, baka nahulo lang yan. Tahimik ang silit, tanging ang tuno lang ng ulan sa bubong ang maririnig. Ipinatawa si Jose sa loop. Dumidikit ang basang damit sa kanyang katawan, pagod ang kanyang mukha. Dahan-dahan siyang umupo at tiningnan ang kanyang ina. Inay, sabihin niyo pong hindi totoo, nanginginig niyang sabi. Tumingin si Detective Reyes kay Husa. Anong nangyari bago ka umalis ng bahay kagabi? Lumunok si Jose at dahan-dahang naksalita. Nang hapon na iyon, late na umuwi si Maria. Nahanda siya na hapunan pero malamig ang pakiramdam sa bahay. Si inay ay tahimik lang na nakaupo sa harap kalan. Nung paalis na ako, tiningnan ako ni Maria na parang may gusto siyang sabihin pero naalinlangan siya. Si inay naman ay nakayuko lang. Akala ko, ordinaryong awe mag-asawa lang. Tinabunan niya ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Kung sana hindi na lang ako umalis ng gabing iyon. Basa ang kanyang boses. Mabilis na naksulat si Officer Cruz. Kung gayon, ang nanay mo at si Maria na lang ang naiwan sa bahay. Walang lakas na tumango si Jose. Opo, silang 2 lang. Bumaling si Detective Reyes kay Aling Rosita. Ginang, malinaw na ngayon, kayo lang ni Maria ang nasa bahay. Ngayon, wala na si Maria. Ano ang itinatago ninyo? Tinaas ni Aling Rosita ang kanyang baba at direct song tumingin. Basta't ligtas ang anak ko. Ayos na ako. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Mabilis na lumingon si Jose. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Inay, anong ibig niyong sabihin? Asawa ko si Maria. Sino ang ligtas? Isang saglit na kumislap ang mga mata ni Aling Rosita. Hindi mo maiintindihan. Puro problema lang ang dala niya. Ang pramo, ang oras mo, lahat inubos niya. Ikaw ang kaisa-isa kong anak. Hindi ko hahayaang may manira sa iyo. Gulat na gulat si Jose. Umingit ng malakas ang silya. Halos matumba siya. Inay, ibig niyo bang sabihin? Pinatay niyo ang asawa ko para protektahan ako? Basa ang kanyang boses, nangingini ang kamay. Sumanya si Detective Reyes. 2 pulis ang pumasok upang pakalmahin si Jose at ilabas siya. Mula sa hallway, narinig ang kanyang pigil na paiyak. Sa loop ng silit, yumuko si Detective Reyes. Ginang, kung aamin kayo ng tapat, maaring bumaba ang inyong sentensya. Kung patuloy kayong makakaila, sapat ng maebidensya para idiin kayo. Huminga ng malalim si Aling Rosita. Pinalaki kong mag-isa si Jose. Lahat ng pawis at sugat ko ay para sa kanya.
Hindi ko kayang makita na ang lahat ng pinahirapan ko ay masisira lang dahil sa isang babaeng walang utang na loob. Sumanya si Officer Cruz kay Detective Reyes. Maari itong ituring na isang hindi direktang paamin. Ngunit biglang tumingin si Aling Rosita sa recording camera. Pero hindi ko siya pinatay. Nakakamali kayo. Muling tumahimik ang silid. Mahinang umugong ang fluorescent lamp. Lalong lumakas ang ulan. Sa waiting area, napapo si Jose. Nakasupsop ang kanyang mukha sa kanyang nga kamay. Lumapit si Father Emmanuel at tinapik ang kanyang balikat. Magpakatataka, iho. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Minsan, sinusubo ngang pagmamahal ang isang ina sa kanyang anak at ng pagmamahal ang isang asawa sa kanyang kabiya ang isa't isa. Huwag mong hayaang gumuho ang iyong puso. Ang panalangin ng isang anak para sa kanyang magulang ay hindi napuputol. Magpatuloy kang magdasal. Walang lakas na tumango si Jose. Tahimik na tumulo ang kanyang maluha. Sa kanyang isipan, naipit siya sa pagitan ng dalawang nauumpugang paibig. Naiwan sa kanya ng sugat na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot. Lumalalim na ang gabi. Pansamantalang itinigil ang investigasyon. Dinala si Aling Rosita sa selda. Umit ang bakal na pinto ng isara ito. Umupo siya sa isang kahoy na upuan na kayuko. Hawa pa rin niya ang dulo ng kanyang dusta. Ngunit bahagyang nangingini ang kanyang nga daliri. Walang luha. Tanging isang blangkong tingin. Sa labas! Mahinang sinabi ni Detective Reyes kay Officer Cruz. Ang kasong ito ay hindi simpleng pagpatay. May matagal ng samanglup na nakasama rito. Kailangan nating hukayin pa ito bukas. Tumango si Officer Cruz. May tinatago si Aling Rosita. Hindi niya sinasabi lahat, pero lumalabas na ang balangkas. Tumingin si Detective Reyes sa basang bintana. Ang malamig na ulan ngayong gabi na humahalo sa malamig na puso ang isang tao ay tila mas mabigat kaysa sa anumang lami. Malakas pa rin ang ulan, dahan-dahang sumisikat ang araw sa bangwet. Ang istasyon ng pulisya ay tila napapalibutan ng hamog at ng lamig na tumatago sa buto. Si Aling Rosita, na nanahimik buong gabi, ay muling dinala sa interrogation room. Maputla ang kanyang mukha at medyo magulo ang buhok, ngunit matigas pa rin ang kanyang tingin. Hindi pa rin bumibitaw ang kanyang makamay sa dulo ang kanyang duster. Sa kabilang panig ng mesa, naghihintay si Detective Reyes kasama ang papeles. Si Officer Cruz ay nakatayo sa gilid, handang itala ang bawat salita. Nagsimula si Detective Reyes sa isang mababa at kalmadong boses. Ginang Rosita, kagabi ay paulit-ulit ninyong sinabing wala kayong alam, ngunit malinaw ang nga ebidensya at testimonya. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Sabihin ninyo sa amin kung ano ang nangyari nung gabing umulan na iyon. Tumahimik ang silid. Yumuko si Aling Rosita. Mabilis na kumurap ang kanyang mata, tila may pinipigilan. Matapos ang mahabang katahimikan, huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay halos bulong ng lumabas. Nang gabing iyon, kami lang ni Maria ang nasa bahay. Sumama si Jose Satra. Malakas ang ulan at ang hangin ay pumapasok sa mga siwang ng dingding. Nakaupo ako sa kusina at siya naman ay naguhugas ng mga plato sa may balon. Hindi nagsalita si Detective Reyes. Binigyan niya ito ng espasyo para dahan-dahang ilabas ang kanyang nga salita. Nangingini na napatuloy si Aling Rosita. Matagal ko na siyang pinaghihinalaan. Hindi malinaw kung saan napupunta ang pera niya. Kalahating ang kinikita niya. Laging ipinapadala sa pamilya niya. Nagtitimpi ako. Pero kumukulo ang loop ko. Nang gabing iyon, direkta ko siyang tinanong, saan napupunta ang pera mo? Ano ang itinatago mo? Walang ekspresyon niyang sinagot. Para lang po sa mamagulang ko. Masama po ba yon? Para itong patalim na tumuso sa akin. Ako ang naisang napalaki kay Jose, tapos mas inuna pa niya ang sarili niyang pamilya. Lalong humipit ang kanyang hawa sa dulo ng duster. At binanggit ko ang tungkol sa telepono. May narinig akong kausap niyang lalaki. Itinanggi niya, kaibigan lang daw. Pero ang paraan ng pakbaba niya ng telepono, ang mata niyang tila may itinatago, sigurado akong hindi lang iyon simpleng kaibigan.
Yumuko si Detective Reyes. Kaya, anong nangyari? Tumingin si Aling Rosita sa umugong na ilaw. Nagaway kami. Lalong lumalakas ang ulan, pero mas malakas pa ang sigawan namin. Sabi niya, Inay, huwag po kayong makialam sa amin ni Oza. Sa sinabi niyang yon, nakdilim ang paningin ko. Tumayo ako at tinitigan siya. Umatras siya at natisot sa isang silya. Ang itak ay nasa ibabaw ng sangkalan. Hindi ko intensyon, pero kumulo ang dugo ko. Sinabi ko, kung hindi ka maaring maging isang mabuting asawa, mas mabuti pang umalis ka na lang. Sandaling pumiyo ang kanyang boses. Ipinikit niya ang kanyang mata at nagpatuloy sa isang kalmadong tono. Natumba siya, tumama ang ulo niya sa kantong ng kahoy na mesa, dumugo. Pwede ko siyang tulungan nun, pero iba ang nasa isip ko. Tiningnan ko ang kanyang mukha at ibinulong sa aking sarili. Kapag nawala ang batang ito, babalik sa akin si Jose. Walang sinuman ang maaring umagaw sa anak ko. Lumuno siya at mahinang sinabi. Kinaladkat ko ang kanyang katawan papunta sa kusina. Bumubuhos ang ulan at tinakpan ng kulo ang lahat ng ingay. Alam ko mali ang ginagawa ko, pero parang may kumukontrol sa isip ko. Tinago ko ang kanyang bangkay sa paraang hindi dapat gawin ng isang ina. Plastic bag, styrofoam box, lahat ay ginawa ko gamit ang sarili kong kamay. Kinaumagahan, sinabi ko sa kapitbahay na mapapadala akong sariwang karne sa Baguio, walang naginala. Ipiniki sandali ni Detective Reyes ang kanyang mata at muling binuksan ng may matigas na tingin. Kung gayon, ginawa ninyo ang lahat ng ito ng may kamalayan. Yumuko si Aling Rosita. Opo, may kamalayan ako, pero sinasabi ngang isip ko na para ito kay Jose. Ayokong makita ang anak kong nabubuhay ng hindi masaya. Sa labas ng silid, narinig ni Jose ang masalita ng kanyang ina. Tila matini na tumusok sa kanyang puso, nang hina ang kanyang matuhod at nanikip ang kanyang dibdib. Tumayo siya, tumakbo palabas ng gusali at naganap ng hangin. Sumunod si Father Emmanuel. Iho, minsan, ang pagmamahal ng isang magulang ay napupunta sa maling landas. Huwag mong hayaang gumuhurin ang iyong puso. Ipagdasal mo ang iyong ina, ngunit huwag mong kalimutan ang iyong asawa. Pareho silang bahagi ngang buhay mo. Yumuko si Jose. Umangat baba ang kanyang balikat. Bumuhos ang mainit na luha. Sa kanyang isipan, napapalit-palit ang muha ni Maria na mabait at ang muha nga ang kanyang ina na pagod. At ang dalawang mukha ay nakbanggaan, nakiwan ng sugat na hindi kayang gamutin. Samantala, sa loob ng interrogation room, sandaling itinigil ni Officer Cruz ang pagsusulat at tumingin kay Detective Reyes nang may paalala. Sir, malinaw na paramin na po ito. Mabigat na tumango si Detective Reyes at muling natanong. Ginang Rosita, ang pag-amin na ito ay nakarecord at dadalhin sa korte. Pinagsisisihan niyo po ba ito? Nanahimik si Aling Rosita. Sandaling nabasa ang kanyang mata, ngunit pinunasan niya ito at muling tumigas ang mukha. Hindi. Isa lang ang pinagsisisihan ko. Kung bakit hindi ko ito ginawa ng mas maaga. Halos mabitawan ni Officer Cruz ang kanyang panulat sa gulat. Isinara ni Detective Regis ang papeles, sige, itala mo lahat. Mula ngayon, ang status ni Gina Rosita ay opisyal ng suspek sa kasong planadong papatay. Dinala ng mapulis si Aling Rosita pabalik sa selda. Mabigat na isinara ang bakal na pinto. Sa unang pagkakataon, bumitaw ang kanyang makamay mula sa dulo ng duster. Tinitigan niya ang basang pader. Tila ba ang buong mundo ay lumiit sa espasyong iyon. Matagal na nakatayo si Detective Reyes sa harap ng basang bintana. Lumapit si Officer Cruz. Sir, hindi pa rin ako makapaniwala. Paano nagiging ganun kalupit ang isang ina? Mahinang sumagot si Detective Reyes. Minsan, kapag ang matagal ng samang loop ay humalo sa kalungkutan, nagiging bato ang puso. Pero kahit na, mahirap pa ring tanggapin. Nanahimik silang dalawa. Ang tuno lang ng ulan sa labas ang naririnig. Nang gabing iyon, ang malamig na ulan na humahalo sa malamig na puso ng tao ay bumalo sa istasyon ng pulisya ng isang mabigat na kurtina na hindi madaling tabla ng liwanag. Nang sumunod na araw, linggo, sumilip ang araw sa likod ng kulay abong ulap.
Ang madama na ulan ay naiwan ng magalusa sa daan ng barangay umaga. Kahit araw ang kahinga, iba ang pakiramdam sa baryo. Ang tindahan sa kanto, na karaniwang puno ng tawanan ng nga magsasaka, ay napuno ng mahihinang usapan. Lahat ay pinausapan ang isang pangalan, Aling Rosita. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sabi ng isang lalaki na nakatira 2 kanto mula sa bahay ni Aling Rosita. Akala ko dati, matigas lang talaga ang ulo niya. Pero na ginawa niya yon sa sarili niyang manugang. Diyos ko, umiling ang may-ari ng tindahan na babago ang tao kapak kinain ng selos at pagdududa. Naalala ko, bukas pa ang ilaw sa kusina nila kagabi. Akala ko, nahahanda lang para sa almusal. Iba pala. Sa bakuran, nabubulungan ang mababae habang nasasampay. Nakasalubong ko si Aling Rosita sa palengke. Sabi ni Aling Elena, ang dami niyang biniling karne. Sabi niya, may darating daw na pamilya. Palusot lang pala lahat. Sumagot ang isa pa, nakangiti pa siya. Sino ang mag-aakala na may ganoong kadilim na sikreto sa likod ng ngiting iyon? Nakatinginan sila at yumuko. Maging ang makabataan sa barangay hall ay tahimik. Napadaan ako sa harap ng bahay nila kagabi. Bulong ang isang binata. Parang may narinig akong umiyak sa loop. Pero wala namang tao. Sinawe siya ang kaibigan niya. Huwa kang manakot. Pero sa totoo lang, takot na rin akong dumaan doon sa gabi. Ang bahay na kahoy ni Aling Rosita ay nakatayo na ngayong madilim sa kanto. Nakapalibot pa rin ang dilaw na police line. Tinawa ito ng taga-baryo na bahay ng kasalanan. Hindi na ito tahanan ng isang ordinaryong kapitbahay. Naramdaman maging ng mabata ang pababago. Pinabawalan ng isang guro sa elementarya ang mga estudyante na maglaro malapit sa bahay na iyon. Huwag kayong lalapit doon, mariin niyang sabi. Sa gitna ng lahat ng ito, si Jose ang napapasan ng pinakamabigat na dalahin. Pagkatapos opisyal na maging suspek ang kanyang ina, bumalik siya sa baryo na wasa ang itsura. Sa barangay hall, mag-isa siyang nakaupo, nakatingin lang sa sahig. Nabubulungan ang mataw sa likod niya. Ang ilan ay naawa sa kanya, ang ilan ay may pagdududa. Kawawa naman si Jose, sabi nga isang ale, patay ang asawa, nakakulong ang ina, wasa ang buhay niya. Ngunit may sumagot, pero paanong hindi niya naramdaman na may kakaiba sa bahay nila? Imposibleng wala siyang napansin. Ang salitang iyon ay parang mga batong tumatama sa dibdib ni Jose. Ngunit nanahimik lang siya. Blanko ang kanyang mata, tila sarado ang kanyang tainga. Alam niyang nabago na ang tingin ng taga-baryo sa kanya. Hindi na lang siya isang asawang namatayan, siya na rin ang anak ng babaeng itinuring na pinakamalupit sa kanilang baryo. Nang hapong iyon, naglakas loob si Jose na pumunta sa kapilya sa tuktok ng burol. Nang pumasok siya, mabilis siyang tiningnan ng ilang managsisimba at saka yumuko. Walang kumausap sa kanya. Tanging si Father Emmanuel lang ang lumapit pagkatapos ng misa. Jose, magpakatataka ka. Huwag mong pansinin ang mga bulungan. Tandaan mo, ang pagsubo na ito ay hindi para sirain ka, kundi para patatagin ka. Sumagot si Jose, Father, parang wala na po akong kakampi. Wala na ang asawa ko at ang nanay ko. Naputol ang kanyang salita. Marahang tinapik ni Father Emmanuel ang kanyang balikat. Anak, ang Diyos ay laging nariyan. Ang oras ang magpapatunay ng iyong puso. Magpatuloy ka sa buhay. Magpatuloy ka sa pagtatrabaho. Iyan ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang dangal ng iyong pamilya. Tumango si Jose, ngunit naramdaman niya ang tingin ng gataw ng lumabas siya. Isang bata ang humila sa kamay ng kanyang ina at bumulong. Ma, yan yung anak ni Aling Rosita, di ba? Agad na tinapan ng ina ang bibig ng bata at yumuko. Hindi makatingin kay Jose. Gabi na naman. At bumali ang ambon. Mula sa malayo, ang bahay ni Aling Rosita ay mukhang madilim. Sabi ng mga tao, nabago na ang pakiramdam sa baryo mula nang mangyari ang trahedya. Wala ng tawanan sa barangay hall, wala ng naglalarong mga bata sa patatasan. Lahat ay tila nababalot ng takot at hiya.
Nakaupo si Jose sa frandang bahay na pansamantala niyang tinitirhan. Naalala niya noong bata pa siya kung paano siya kinakarga ng kanyang ina. Naalala rin niya si Maria na laging nakahanda ng mainit na tsaa para sa kanya. Ang dalawang alaalang iyon ay nagbabanggaan ngayon sa kanyang isipan. Para sa Barangay Umaga, ang trahedya ay hindi lang isang krimen. Ito ay isang madilim na anino na bumalot sa bawat eskinita, bawat usapan at bawat dasal. At para kay Jose, ang bawat hakbang sa baryo ay parang paglakat sa mga tinik. Matapos dumating ang pamilya ni Maria at hilingin kay Jose na panigan ang tama, lalong naging mahirap ang kanyang buhay. Gabi-gabi, hindi siya makatulog ng mahimbing, hindi dahil sa mapanaginip, kundi dahil sa matunok na akala niya ay totoo. Minsan, may naririnig siyang mayabak sa labas ng pinto. Minsan, may puting aninong dumadaan sa bintana. Ang maguni-guning ito ang lalong nakpatakot sa kanya na lumabas ng bahay. Ang matagabaryo ay nahati na. Ang ilan ay sinisisi si Jose sa pagiging bula sa ginagawa ng kanyang ina. Ang iba naman ay naawa, sinasabing biktima rin siya. Sa tindahan, lalong umiinit ang usapan, dapat magsalita si Jose sa korte, sabi nga may-ari ng tindahan, kung mananahimik lang siya, iisipin ng mga tao na kinakampihan niya ang nanay niya. Umiling ang isa pa. Pero hindi ba't malupit na hilingin sa isang anak na kalabanin ang sarili niyang ina? Naririnig ni Jose ang mga usapang iyon, hindi na siya halos kumakain. Namumutla ang kanyang mukha. Dinalhan siya ng pagkain ni Father Emmanuel. Jose, huwa mong pabayaan ang iyong katawan. Umiling si Jose. Father, natatakot po ako. Kung magsasabi ako ang totoo, siguradong mapaparusahan ng mabigat si inay. Pero kung mananahimik ako, parang tinraidor ko si Maria. Tinitigan siya ni Father Emmanuel. Ang takot ay normal, pero tandaan mo, ang dasal ay hindi laging naalis ng sakit. Ang dasal ay napapatibay sa puso para hindi na ito tuluyang masira. Piliin mo ang daan na mabibigay sa iyo ang kapayapaan, hindi ang madaling daan. Gabi bago ang huling paglilitis. Mas tahimik kaysa karaniwan ang baryo. Nakaupo si Jose sa franda, nakatingin sa madilim na daan. Naramdaman niya ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Kinabukasan, hindi lang siya upo bilang isang saksi, kundi bilang isang anak na kailangang magpasya kung saan siya tatayo. Dumating ang araw ng huling paglilitis. Ang korte sa Baguio ay puno ng mga residente, mamamahayag at pamilya ng makabilang panik. Dahan-dahang pumasok si Jose. Maputla ang mukha at nanginginig ang hakbang. Sa loop, nakaupo sa unahan ang pamilya ni Maria. Seryoso ang mamukha. Ngayon, pakikinggan natin ang huling salaysay mula sa prosecution at depensa sa bingang hukom. Tumayo ang piskal, puno ng kumpiyansa ang boses. Ang akusado, si Ginang Rosita, ay napatunayang nakasala sa planadong pagpatay sa kanyang manugang. Ang maebidensya, testimonya at sarili niyang pag-amin ay sumusuporta rito. Kaya, hinihiling namin ang sentensyang habang buhay na pakabilanggo. Nagingay ang mataw, sumunod ang abogado ni Aling Rosita. Totong nakamali ang aking kliyente. Ngunit tingnan din natin ang kanyang pinagdaanan. Isang mata ng biyuda na natakot na mawala ang kaysa isang anak. Hinihiling namin ang mas magaan na parusa. Pagkatapos, tinawag si Jose sa harap bilang pangunahing saksi. Natahimik ang lahat, mabigat ang kanyang ngahakbang. Tiningnan niya ang hukom at sandaling sumulyap sa kanyang ina. Si Aling Rosita ay nakatingin sa kanya, may malami na ngiti, tila hinahamon siyang pumili ng panik. Mr. Jose, tanong ng hukom, bilang anak ng akusado at asawa ng biktima, mayroon ka bang naisabihin bago kami magbigay ng hatol? Nanahimik si Jose. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang dalawang boses, ang boses ni Maria na humihingi ng hustisya at ang boses ng kanyang ina na humihiling ng katapatan. Tumingin sa kanya ang pamilya ni Maria, punong peasa. Ang ngiti nga niyang ina ay nanatiling malamig at matalim. Ipinikit ni Jose ang kanyang mamata ay huminga ng malalim. Kagalang-galang na hukom sa wakas, lumabas ang kanyang boses, mahina ngunit malinaw. Gusto ko lang pong sabihin, mahal ko ang aking ina.
Pero hindi ko rin maaring ipikit ang aking mamata sa nangyari. Asawa ko si Maria. Hindi niya deserve ang sinapit niya. Hinihiling ko lang po na makamit ang hustisya para matahimi ang kanyang kaluluwa at para ako rin ay makapagpatuloy sa buhay ng may mas magaan na kaluban. Nag-ingay ang mataw sa silid. Ang ilan ay napaluha. Umiyak ng malakas ang ama ni Maria. Si Aling Rosita ay nanatiling tahimik. Nawala ang ngiti at napalitan ng isang matigas na mukha. Tumango ang hukom. Ang testimonya ang saksi ay naitala na. Makakaroon tayo ang maikling pahinga bago ibigay ang hatol. Nang hapong iyon, muling napuno ang korte. Seryoso ang mukha ng hukom nang pumasok siya. Ang korte, matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya, testimonya at pag-amin ng akusado ay nagpasiyang si Ginang Rosita ay nakasala. Natahimik si Jose. Nanlamig ang kanyang manggakamay. Sa wakas, sinabi ngang hukom, dahil dito, hinahatulan ng korte si Ginang Rosita ng habang buhay na pakabilanggo. 3 beses pumalo ang martilyo. Ang tunong ay bumasa sa katahimikan na parang kulok. Nakagulo ang matao. Napahagulgol ang pamilya ni Maria, hindi lang sa lungkot kundi sa ginhawa. Niyakap nila ang isa-isa. Si Jose ay nanatiling nakaupo, manhid ang katawan, blanko ang isipan. Ang martilyo ng hukom ay parang isang espadang may 2 talim. Sa isang panik, nagbigay ito ng hustisya para sa kanyang asawa. Sa kabilang panik, ikinulong nito ang kanyang inahabang buhay. Si Aling Rosita, matapos marinig ang hatol, ay nanatiling kalmado, walang protesta, walang luha. Yumuko siya ng bahagya at sumunod sa mga guwardiya. Hindi siya lumingon kahit isang beses. Lumabas si Jose ngang gusali. Sinalubong siya ni Father Emmanuel. Jose, nakamit na ang hustisya. Ngayon, ang kailangan mong gawin ay hindi kalimutan, kundi matutong tanggapin. Yumuko si Jose. Father, parang nawala na po ang lahat sa akin. Wala na ang asawa ko, nakakulong ang ina ko, at mag-isa na lang ako. Tumingin si Father Emmanuel sa kanya. Hindi ka nag-isa hanggat hindi ka sumusuko. Hindi dito nagtatapos ang buhay. Sumulyap si Jose sa pamilya ni Maria. Natama ang kanilang mata. Bahagyang tumango ang ama ni Maria, isang senyales ng pagtanggap. Hindi sa buong kapatawaran, kundi sa kanyang pasyon na panigan ang katotohanan. Umalis si Jose sa korte na mabigat ang mapaa. Hinahayaan ang ulan na basain ang kanyang mukha. Sa gitna ng ulan, naramdaman niyang tunay siyang nag-iisa. Ngunit sa likod ng kawalan, mayroong isang maliit na pakiramdam ng ginhawa. Pinili niya ang kanyang panik. Sinabi niya ang totoo. Pagkatapos ng hatol, dahan-dahang bumalik sa normal ang barangay umaga. Ngunit para kay Jose, walang saysay ang katahimikan ng baryo. Sinubukan niyang magtrabaho muli sa palengke. Ngunit sa tuwing dumadaan siya, ang matao ay tumitingin at yumuyuko. Walang bulungan, ngunit mas masakit ang matingin. Minsan, sa gabi, naririnig niya ang ngayabak sa paligid ng bahay. Isang gabi, tumayo siya sa harap ng abandonadong bahay ng kanyang ina. Sa salamin ng bintana, nakita niya ang isang anino na tila si Maria. Kumabog ang kanyang dibdib. Ngunit nang lumapit siya, ang anino ay nawala, tanging ang sarili niyang refleksyon ang natira. Madalas pa rin siyang binibisita ni Father Emmanuel. Jose, kung blanko ang iyong puso, punan mo ito ng mabuting gawa. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Dahan-dahang sinubukan ni Jose. Tinulungan niya ang isang kapitbahay sa bukid. Ang magaspang niyang nga kamay ay nasanay sa pagbunot nga mo, pagtatanim at pagdidilig. Hindi nito binura ang sakit, ngunit pinakalma nito ang kanyang isipan. Muli siyang nagsimba. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tinanggap siya sa pamamagitan ng maliliit na ngiti ng mga tao. Ngunit sa tuwing napapadaan siya sa bahay ng kanyang ina, nakakandado ang pinto, maalikabo ang nga bintana, matataas ang damo na ninikip ang kanyang dibdib. Inay, bakit kailangang maging ganito? Bulong niya. Walang sagot. Alam niyang habang buhay niyang dadalhin ang alaala ng 2 mukha. Ang malambing na ngiti ni Maria at ang malamin na tingin ng kanyang ina. Ngunit sa kabilang lahat,
Nagsimula siyang matutong tumanggap. Ang kanyang buhay ay hindi na magiging tulad ng dati. Ngunit ang maliliit na habang sa bukit, ang maikling usapan sa mga kapitbahay, at ang tahimik na panalangin sa simbahan ay nagbigay sa kanya ng isang sina ng pag-asa. Maaring hindi mawala ang anino, ngunit nagsisimula niyang maintindihan na ang liwanag ay lilitaw lamang kung siya mismo ang maglalakas loob na magsindi ng ilawan. Lumipas ang nga panahon. Sinikap ni Jose na maging bahagi ng buhay sa baryo. Mas madalas na siyang tumutulong sa mga kapitbahay. Ang nga mapanghusgang tingin ay napalitan ng nga matango at ngiti. Isang hapon, inabutan siya ng mainit na tsa ang isang ali. Salamat Jose Maikli nitong sabi. Sa simpleng salitang iyon, uminit ang kanyang nga mata. Matagal na panahon na mula nang makarinig siya ng tapat na pasasalamat. Nguni ang masuga ay hindi basta-basta naghihilom, may magabing nagigising pa rin siya sa takot. Nasimula siyang sumama sa mga kabataan sa baryo sa pagronda tuwing gabi. Ang mabiruan at simpleng usapan tungkol sa ani ay naparamdam sa kanya na muli siyang naging bahagi ng komunidad. Isang araw, nilapitan siyang isang binata. Kuya Jose, pwede bang patulong bukas? May sakit si Itay, kailangan ng katulong sa bukit. Nag-alinlangan sandali si Jose sa katumango. Nang gabing iyon, mas payapa siyang nakatulog. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang taong tunay na nagtiwala sa kanya. Nagsimula rin siyang matuto ng higit patungkol sa pagsasaka. Sa isang maliit na bukit ng isang matanda, natanim siya ng babuto ng mais. Ang amoy ngang basang lupa at ang pawis sa kanyang ay nagbigay sa kanyang pakiramdam ngang ginhawa na hindi niya naramdaman mula nang mangyari ang trahedya. Sa tuwing nakikita niya ang maliliit na usbo na lumalabas sa lupa, gumaan ang kanyang pakiramdam na parabang ang buhay ay nagbibigay din sa kanya ng bagong pagkakataon. Alam niyang naroon pa rin ang sakit. Nakakaramdam pa rin siyang kawalan at may naririnig pa rin mga boses na hindi totoo. Ngunit ngayon, mayroon na siyang dahilan para bumangon tuwing umaga. Ang maliit na bukid, ang simbahan, ang pagroronda at ang nga taong unti-unting nagtitiwala sa kanya. Naintindihan ni Jose na maaring hindi na siya ganap na gagaling. Ngunit naintindihan din niya na ang bawat maliit na habang na ginagawa niya ay isang paraan upang mapatuloy. Dumudugo pa rin ang sugat, ngunit sa pagitan ng ngatahi. Sinimulan niyang habihin ang pag-asa na balang araw. Ang kanyang buhay, kahit hindi perpekto, ay makakaroon muli ng kahulugan. Ang buhay ni Jose ay isang salamin para sa ating lahat. Ipinapakita nito na ang isang tao ay maring bumasa sa pinakamalalim na hukay, ngunit mayroon pa ring pagkakataong bumangon. Ang sakit na kanyang dinanas ay hindi na kailanman mawawala. Ngunit sa gitna ng lahat ng pihati, natapwan niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang lakas na mapatuloy. Madalas na iting isipin na ang sakit ay ang katapusan ng lahat. Ngunit sa kwento ni Jose, natutunan natin na ang sakit ay maaring maging isang bagong simula. Pinili niyang huwag manatili sa pagluluksa. Sa halip, pinili niyang mataning ng mabuto, tumulong sa makapitbahay, at muling itayo ang kanyang sarili bilang bahagi ng komunidad. Ipinatunayan niya na ang buhay ay maaring magpatuloy kahit na ito ay puno ng gapaklat. May mga aral tayong makukuha sa kanyang paglalakbay. Una, ang pamilya ay isang biyaya, ngunit isa ring pagsubok. Ang sobrang pagmamahal, kapahinaluan ng takot sa pagkawala, ay maaring maging isang sandata. Ikalawa, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimod, kundi pagbibigay sa sarili ngang espasyo upang magilom. Hindi kailanman lubusang makakalimot si Jose, ngunit pinili niyang magpatuloy ng may mas malawak na puso. Tanong para sa atin, hahayaan ba nating kontrolin ng masugat na iyon ang ating buhay? O gagawin ba natin itong isang aral upang mabuhay ng mas may karunungan? Sa huli, naintindihan ni Jose na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon. Kung ang kwentong ito ay nakaantik sa inyong puso, mangyaring ibahagi sa mga komento kung anong aral ang inyong natutunan. Kayo ba ay may karanasan din sa pagbangon mula sa kahirapan? Suportahan natin ang isa't isa dahil ang bawat kwento ay maaring maging ilaw para sa iba.
Mag-like at mag-subscribe sa channel na ito upang maipagpatuloy natin ang pagbabahagi ng makabuluhang kuwento na hindi lang nabibigay inspirasyon, kundi nabibigay din ng lakas upang harapin ang buhay. Salamat sa inyong pakikinig.